The Manual. Kabanata 1461. Lahat kayo, gumalaw. Sigaw ni Kincaid at agad namang gumawa ng paraan ang mga tanod. Sinaman niya ng tingin si Ethan at nagbabanta ang tingin nito. Kapag may nangyari kay Aiden, sisirain ko si Greencliff sa lupa. Ngumisi siya at sinabing, sumama ka sa akin. Dinala ni Kincaid si Ethan sa piitan at palihim na nagpa-autograph. May nakakita sa karatula sa malayo at agad na umalis. Kasabay nito, kumalat ang balita sa buong sambahayan ni Drake. Alam ng lahat na nandito si Ethan. Hindi lang siya lumaban sa pagpasok, kundi talagang binyantaan niya si Kincaid at ginamit ang buhay ni Aidan kapalit ni Rosa, ang taong nakakulong sa nakalipas na 20 taon. Baka sa mukha ni Clifford ang pagtataka, at may makahulugang tingin sa mga mata nito. Ethan is here. What a bold person. He actually managed to get into Minstrel Mountain. Paano niya nalaman kung paano tayo mahahanap? Ang mga reclusive clans na tulad nila ay nasa liblib na mga lugar na napakalalim sa loob ng mga kagubatan sa bundok. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman mahahanap ito. Walang ibang dahilan kundi ang pilitin na lumabas sa bibig ni Aiden ang ruta. Fourth Young Master, Second Young Master ang pinaka-pinahahalagahan ni Master Drake, at malinaw na malinaw iyon mula noong ipinadala siya ni Master Drake sa Greencliff para kunin ang manual, ngunit ang Greencliff ay naging isang nakakatakot na lugar na maraming mataas na katago ang mga skilled fighters, kaya tama si Second Young Master na hulog talaga sa kamay ni Ethan. Ang kanyang pinagkakatiwalaang subordinate ay nagpatuloy sa pagsasalita ng pabulong, at ito ay dahil ang pangalawang Young Master ay nasa mga kamay ni Greencliff, kaya si Ethan ay naglakas loob na pumunta sa bahay ni Drake, at gusto niyang dalhin si Rosa kasama niya. Naisip nilang lahat na ang Greencliff ay isang nakakatakot na bagay. Ang lahat ay dahil sa sinabi ni Gordon nang siya ay bumalik. Dahil kahit na ang elder na iyon ay dumanas ng ganoong pagkatalo sa Greencliff, masasabi nila kung gaano talaga chaotic ang lungsod na ito. Pero wala silang alam tungkol kay Ethan. Sabi mo kalahati lang. What's the rest? Nasabi agad ni Clifford. Ika-4 na Young Master, ito na ang iyong pagkakataon. Malamig na ngumiti ang kanyang nasasakupan at bumulong sa mas malambot na boses ngayon. Tumingin siya ng mabuti sa paligid na parang natatakot na baka may makarinig. Si First Young Madam ang namamahala sa bahay at walang pakialam sa posisyon ng family head, at siya pa rin ang mamamahala sa bahay kahit na ikaw o Second Young Master ang maging padre de pamilya. Habang si Third Young Master, well, kalimutan mo na siya. Kung mamatay ang pangalawang Young Master, isang tuso at tusong tingin ang bumungad sa kanyang mga labi. Agad na tumalim ang tingin ni Clifford. Siya ay aking kapatid, kaya siya ay tulad ng aking mga kamay at paa. Ngumisi si Clifford, at ibinaba ang ulo ng kanyang nasasakupan. Pero alam ng kanyang mga nasasakupan na hindi man lang sentimental na tao si Clifford. Pagdating sa pakikipaglaban para sa posisyon bilang ulo ng pamilya, ang lahat ng magkakapatid na ito ay mga taong hamarang at mga taong kailangan niyang alisin. Paano ko kayang saktan ang sarili kong kapatid? Ika-4 na Young Master, ikaw ay isang tapat at mabait na tao, kaya hindi mo gagawin ang isang bagay na ganoon. Ngunit si Ethan. Narinig ko na siya ay isang malupit na tao at kaya mahirap sabihin kung ano ang kaya niyang gawin. Pinaikit ng kanyang kampan ang kanyang mga mata. At saka, nasa kanyang mga kamay ang Second Young Master, kaya ano ang mangyayari kung hindi niya sinasadyang magalit si Ethan at mapatay sa proseso? Kung mangyayari iyon, ang Fourth Young Master ay kailangang humanap ng paraan upang maipaghiganti ang Second Young Master. Nang marinig niya iyon, dahan-dahang bumukas ang singkit na mga mata ni Clifford at naglabas ng 2 sinag ng liwanag. Tinuro niya ang mga kampan niya at mas lumamig ang tawa niya. Desmond, tama ka. Malupit na tao ang Ethan na iyon, at baka mapatay niya si Aidan sa galit. Hindi natin mapapayag na mangyari ang ganoon. Oo, Young Master. Tumango si Desmond.
Ang ikaapat na Young Master ay isang tapat at sentimental na lalaki, na may labis na pagmamahal at pag-aalaga sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Talagang hinahangaan kita. Ipaubaya mo na sa akin ito, sana may bahagi ko ang pasanin na ito kay Fourth Young Master. Kabanata 1462. Napakagaling. Agad namang tumango si Clifford. Tumingin siya kay Desmond at ngumiti, maraming bakante para sa mga matatanda sa pamilya Drake. Mukhang dapat kong ipaalam kay tatay ang tungkol sa pagkuha ng mga angkop na kandidato. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Desmond, ngunit nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang mga kamay ng magalang at sumagot, ang ikaapat na Young Master ay talagang pinakamatalino. Pagkatapos ay umalis na siya at tahimik na lumabas ng kwarto. Nanatili si Clifford sa kwarto at may nagbabantang tingin sa kanyang mga mata. Lahat ng pinag-uusapan tungkol sa pagiging magkapatid o pamilya ay kalokohan. Kapag dumating ang oras na patayin sila, papatayin niya sila. Ito ay isang bagay lamang kung magkano ang halaga ng pagpatay sa kanila. Ethan. Sa pagkakataong ito kailangan mong maging scapegoat. Kasabay nito. Sa piitan ng pamilya Drake. Tinawag itong piitan, ngunit ibang-iba ito sa maruruming at maruruming mga selda ng bilangguan na maiisip ng isa. O hindi bababasa, ang isang tulad ni Rosa na isang Saiyan, ay hindi talaga makukulong sa isang selda ng bilangguan. Siya ay itinago sa isang malalim at madilim na kuweba, kung saan ang napakahinang sikat ng araw lamang ang nakapasok. Nakatayo si Kincaid sa bakana ng kuweba at may mga tao sa magkabilang gilid niya. Tumayo sila sa gilid at niliinggan niya si Ethan. Nasa kulungan na ito si Rosa. Do you dare to enter? Hindi umimik si Ethan at naglakad na lang pasulong. Sakto namang naglakad si Kincaid sa harapan at sumunod naman si Ethan sa likod. Nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon, na para bang hindi siya natatakot kahit na ang kuweba na ito ay napuno ng maraming bitag. Aalisin niya si Rosa dahil ito na ang huling kahilingan ni Master Erex. Bilang kanyang apprentice, tutulungan niya si Master Erex na magawa ang anumang hindi niya magagawa kahit na kailangan niyang mamatay. Madilim at paliko-liko ang daan. Ang kuwebang ito ay hindi masyadong malaki at maaari lamang makulong ng ilang tao sa isang pagkakataon. Mayroong ilang mga silid para sa mga miyembro ng pamilya na pagnilayan ang kanilang mga aksyon. May tunog ng kung anong tumama sa nakakandadong metal na gate. Lumingon si Ethan at nakitang si Evan pala. Halatang nagulat si Evan. Hindi niya inaasahan na makikita niya rito si Ethan. Ethan. Nakaupo na ngayon si Evan sa lupa. Walang kulay ang mukha niya at wala siyang lakas. Siya ay ikinulong dito upang pagnilayan ang kanyang mga aksyon, at walang sino man ang magpapalabas sa kanya bago ito oras na gawin iyon. Sumulyap si Ethan sa kanya at bahagyang pinaikit ang mga mata. Ang munting bastard na ito ang nagsabi sa iyo kung paano makarating sa bahay na ito, hindi ba? Sumulyap si Kincaid kay Ethan, saka sinulyapan si Evan nang hindi itinatago ang pagkasuklam kay Evan. Ang pamilya Drake ay palaging may ilang mga traidor at ito ay lubhang nakakadismaya. Bahagyang nanginig si Evan sa mga salitang ito. Sinubukan niyang tumayo at ipaliwanag na hindi siya ang nagsabi. Pero hindi siya pinakinggan ni Kincaid. Let's go. Ano pang hinihintay mo? Nagpatuloy sa paglalakad si Kincaid papasok habang nakasunod si Ethan sa likod. Mahigpit na hinawakan ni Evan ang metal grill ng pinto sa kanyang harapan at hindi niya maitago ang lungkot at paghihirap sa kanyang mukha. Bakit? Bakit ganito? Sa apat na anak ni Kincaid, ang kanyang talento sa martial arts ang pinakamataas, ngunit hindi siya pinakitunguhan ng mabuti ni Kincaid. Siya ay suwail at makulit dahil gusto niyang pansinin siya ni Kincaid. Ganito na siya sa buong buhay niya, pero hindi pa siya nakakausap ng maayos ni Kincaid. Hinampis ni Evan ng kamao ang bakal na pinto at agad na namula ang mga mata. Siya ay galit. At tumanggi siyang kunin itong nakahiga. Sinundan ni Ethan si Kincaid hanggang sa makarating sila sa huling kwarto. May kaunting liwanag pa sa silid na ito, at ito rin ang kabilang dulo ng bundok.
May maliit na bintana na nagpapasok ng mahinang sikat ng araw. May isang simpleng kama, isang upuan, maraming libro, at isang napakatandang aparador. May babaeng nakaupo sa dressing table at nagbibihis siya sa harap ng salamin. Kabanata 1463. Papalapit sa kanya ang mga yabag, ngunit hindi man lang lumingon ang babae para tumingin. Buong-buo na siya sa pagtingin sa sarili sa salamin habang maingat na naglalagay ng blush at powder sa kanyang mukha. Rosa. Nakasimangot si Kincaid habang sinisigawan siya. Nandito na ang kapatid mo at hindi ka natitingin sa akin, ha? Halatang hindi nasisiyahan ang boses niya. Bakas pa sa boses niya ang pagkasuklam. Tumangging lumingon ang babaeng nakaupo doon. Para siyang nasa sariling mundo habang patuloy ang paglalagay ng makeup at makeup na para bang ito ang pinakamahalagang gawin. Wala siyang pakialam sa kahit ano o kahit kanino. Medyo nahiya si Kincaid kaya napalingon siya kay Ethan at Nishan, si Rosa yan, yung hinahanap mo. You can talk to her yourself. Pwede mo siyang kunin kung gusto mo, pero kung tumanggi siyang sumama sa'yo, hindi ko na problema yon. He scoffed and continued, nagawa ko na ang gusto mo. Kapag may nangyari kay Aiden, ibubura ko si Greencliff sa lupa. Tumalikod siya bigla at lumabas. Tumayo si Ethan sa may entrance at walang sabi-sabing tumingin sa babae. Hindi siya kumibo at tahimik na naghintay. Nang tumigil si Rosa sa kanyang ginagawa at tumayo ay napaluhod si Ethan. Binabati ni Ethan ang asawa ng aking Panginoon. Karapatan lang niya ito. Napalingon si Rosa nang marinig ang tumawag sa kanya. Halos wala nang marka ang oras sa kanyang mukha. Mukha pa rin siyang maganda at bata, ngunit may pagkalito sa paraan ng pagtingin niya kay Ethan. Anong tawag mo sa akin? Asawa ng aking Panginoon, sagot ni Ethan. Ako ay isang disipulo ni Master Erex. Biglang nanginig ang katawan ni Rosa at agad namang namula ang mga mata matapos marinig ang mga katagang iyon. Mabilis siyang naglakad papunta sa kinaroroonan ni Ethan at tinulungan itong tumayo. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nagtatanong, sino? Master Erex. Eto siya. Nasaan siya? Agad na napatingin si Rosa sa labas ng kwarto, saka biglang may naisip habang tumalikod at tumakbo pabalik sa wardrobe para tingnan kung tapos na ba ang kanyang makeup o hindi. Gusto niyang makita niya ang pinakamagandang bahagi niya. My master. Ay dead, medyo nabulunan ang boses ni Ethan. Aksidenteng natulak ni Rosa ang isang bote at nabasag ito sa ilang piraso. Ilang segundo siyang natulala bago siya dahan-daang lumingon kay Ethan. Ang gulat na binigay niya sa kanya kanina ay agad na naging sorpresa. Maging ang boses niya ay nanginginig. Sabi mo, patay na siya. Paano siya mamamatay? Sabi ng kapatid ko hahayaan siyang mabuhay. Nangako sa akin ang kapatid ko na hanggat tinatanggap ko ang parusa niya, hindi siya mamamatay, sabi niya. Nanginginig ng husto ang boses ni Rosa. Muli siyang lumapit kay Ethan at biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Hinawakan niya ng mariin ang kamay ni Ethan at bumaon ang mga kuko nito sa laman nito. Nagsinungaling ka sa akin, di ba? Nagsinungaling ka sa akin. Hindi siya mamamatay. Walang paraan na mamamatay siya. Sinabi ko sa kanya 20 years. 20 years. Kailangan ko lang manatili dito sa loob ng 20 years at makakalabas na ako para makilala siya. Nangako sa akin ang kapatid ko. Walang sinabi si Ethan. Hindi na si Rosa ang dalagang lumaki lamang 20 taon na ang nakararaan. Pero napakamuwang pa rin niya at naniwala pa rin sa sinabi ni Kincaid. Sa katunayan, pagkatapos makulong si Rosa, agad na nagpadala ng utos si Kincaid kay Pick na patayin si Master Erex. Ngunit lihim na pinananatiling buhay ni Pick si Master Erex at pinagbantaan at ginagamit siya para magtrabaho para sa kanya. Kabanata 1464. Namatay siya sa kamay ni Pick at hindi natupad ang kanyang pangako sa loob ng 20 taon, sabi ni Ethan. Ilang araw lang ang nakalipas. Walang ganoong bagay bilang isang 20 taong pangako.
Isang bola ng galit ang bumangon sa puso ni Ethan at nagsimulang mag-alab. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Lahat sila nagsisinungaling. Walang sinabi si Rosa. Binitawan niya ang kamay ni Ethan at hindi gumagalaw na parang naging estatwa ng bato. Hindi na siya nagtanong pa na para bang inaasahan na niya na magiging ganito ang mga pangyayari. Dalawang hanay ng luha ang bumagsak mula sa gilid ng kanyang mga mata pababa sa kanyang baba at dahan-daang tumulo sa sahig. Taos-pusong pakikiramay. Hindi alam ni Ethan kung ano ang dapat niyang sabihin. Naiintindihan niya ang ganoong sakit. Alam niya ang sakit ng mawalan ng taong napakahalaga sa kanyang sarili. Si Ethan mismo ay nararanasan din ito ngayon. Pero alam niyang hindi maikukumpara ang sakit niya kay Rosa. 20 taon na niyang hinintay ang kanyang guro. Lumipas ang 20 taon na parang isang araw lang ang lumipas. Araw-araw niyang binihisan ng mabuti ang kanyang sarili para masiguradong hindi siya matanda ng oras, para ganoon pa rin ang hitsura niya kapag muli niyang nakilala si Master Erex. Magiging maganda at maganda pa rin siya. Gusto kitang ilayo para maaligan kita sa pangalan ni Master at maging anak sa iyo, panimula ni Ethan. Ito. Hindi ako pupunta. Puno ng luha ang mukha ni Rosa ngunit umiling siya. Hindi ko kaya. Nagulat si Ethan. Tumangging pumunta si Rosa. Sinabi noon ni Kincaid na maaari niyang kunin si Rosa, ngunit kung tumanggi si Rosa na pumunta, iyon ang problema ni Rosa. Mas gugustuhin pa ba ni Rosa na ipagpatuloy ang pamumuhay sa kulungang ito ng walang araw at gabi sa buong buhay niya? Ngunit, hindi ako makakapunta, umiling muli si Rosa. Tumingin siya kay Ethan at nanginginig ang boses niya, I really can't go. He's dead. Where can I go? Tumawa siya ng mapait at ngumiti. Dapat alam ko na matatapos ito. Dapat alam ko. Ano ang pinag-aalala mo? Tanong ni Ethan. Gusto kitang ilayo at walang makakapigil sa akin. Maririnig ang nagmamadaling yabag mula sa labas. Tumangala si Rosa. Alam niyang hindi siya basta-basta pakakawala ng isang tulad ni Kincaid. Sinira niya ang reputasyon ng angkan at sinadyang buhayin siya ni Kincaid para magsilbing babala sa iba pang angkan. Mabuti pa umalis ka na. Hindi naman madaling pumayag ang kapatid ko sa mga ganyan lalo na't estudyante ka niya. Nagmamadaling sabi ni Rosa. Bilisan mo at umalis ka na. Kailangan kitang ilayo, nangako ako kay Master. Mariin na umiling si Ethan. Hindi ako makakapunta. Lalong nabalisa si Rosa nang makarinig pa siya ng mga yabag na papalapit. Anak. Nasa bahay pa rin ni Drake ang anak ko. Nasa bahay pa rin ni Drake ang anak ko kasama ng Master mo. Halos sumabog ang ulo ni Ethan. May mga anak ang amo. Hindi pa niya narinig si Master Erex tungkol dito noon pa man. Hindi niya alam, umiiyak na sabi ni Rosa. Pagkahiwalay natin, napagtanto ko na buntis ako, pero kinuha ng kapatid ko ang anak ko. Kailangan kong hanapin siya. Kaya hindi ako nakasama, naiintindihan mo na ba? Bilisan mo at umalis ka na. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at huminga ng malalim. Alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko at alam kong magaling kang mag-aaral. Pero hindi ako makaalis. Salamat sa pagsasabi sa akin tungkol sa kanya. Umiling si Rosa. Hindi inaasahan ni Ethan na magkakaroon ng anak si Mr. Erex, at ang masama, hindi rin alam ni Rosa kung nasaan ang bata. Miyembro ako ng pamilya Drake, kaya kahit gaano kalupit ang kapatid ko, hindi niya ako papatayin. Pero kung aalis ako, walang tigil sa pag-agos ang mga luha ni Rosa sa kanyang mukha. Anong gagawin ng anak ko? Kabanata 1465. Si Master Erex ay patay na. Kung hindi rin kayang protektahan ni Ethan ang anak ng kanyang guro, ano pa ang magagawa niya? Kumunat ang noo ni Ethan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Tumanggi si Rosa na umalis at pinilit na manatili sa bahay ni Drake dahil alam niyang kapag umalis siya, maaaring hindi na niya mahanap ang kanyang anak.
Umiling siya at nagpapasalamat na itinaya ni Ethan ang kanyang buhay para iligtas siya, ngunit isa na lang ang natitira niyang pag-asa sa kanyang puso. Mabuti pang pumunta ka. Napangiti si Rosa. Naisip ko na ang posibilidad na darating ang araw na ito, ngunit. Pero, sasama ulit ako. Walang masyadong sinabi si Ethan. Alam niyang kahit anong sabihin niya ngayon, hindi sasama si Rosa. Hindi siya pupunta kahit saan hanggat hindi niya nalalaman kung nasaan ang kanyang anak. Payag siyang makulong dito for the past 20 years malamang dahil nasa isang lugar pa ang anak niya sa bahay ni Drake, kaya hindi siya nakaalis at hindi siya naglakas loob. Ngunit nasaan kaya ang bata? Ang mga nag-iisang angkan ay hindi simpleng tao. Huwag mong ipagsapalaran ang iyong buhay para sa akin. Nangako ako Master na ililigtas kita kahit anong mangyari. Ngayong alam kong may anak na si Master, ililigtas ko rin siya sa lugar na ito, matigas na sabi ni Ethan. Hanggat ito ay isang bagay na gusto niyang gawin, walang makakapigil sa kanya. With that, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Ethan. Si Rosa ay hindi umaalis ngayon, kaya kahit anong sabihin niya ay walang pagbabago. Tumalikod na siya para maglakad palabas pero huminto siya sa labas ng kwarto ni Evan. Bakit ka nandito? Nakaupo pa rin si Evan sa sahig at mukhang malungkot siya. Miyembro siya ng pamilya Drake at anak ni Kincaid, ngunit palagi niyang nararamdaman na hindi siya pinahahalagahan tulad ng iba pang pamilya. Kung ikukumpara, para siyang outsider. Hindi ba dapat ikaw ang tanungin ko niyan? Tumayo si Ethan sa pintuan at tumingin kay Evan sa pamamagitan ng metal grill. You are the potential heir of the Drake family but actually nakulong ka dito. Parang wala kang masyadong standing sa pamilyang ito. Walang sinabi si Evan. Si Kincaid ay may 4 na anak. Si Mallory ang kumokontrol sa lahat ng bagay sa sambahayan, si Aiden ang napili ng mga Kincaid para maging susunod na padre de pamilya, habang si Clifford ay mas mataas ang katayuan kaysa sa iyo kahit na siya ay mas bata at mas masama sa martial arts kaysa sa iyo. Bakit ganon? Parang tinatanong ni Ethan si Evan ng mga tanong na ito, pero parang tinatanong din niya ang sarili niya. Napatingin siya kay Evan na may kakaibang ngiti sa labi. Mukhang hindi ka welcome sa bahay ni Drake. Tumahimik ka. Sigaw ni Evan. Ano ang kinalaman ng posisyon ko sa pamilya sa iyo? Naaawa lang ako sa iyo, mahinahong sabi ni Ethan. Pumunta ka sa Greencliff para kunin ang manual para makuha mo ang atensyon ni Kincaid at mas isipin kanya, di ba? But what a shame, you failed. And on top of that, pinagalit mo pa siya. Tumayo si Evan at mariing naikuyom ang mga kamao habang diretsyong nakatingin kay Ethan. You should know deep in your heart na kahit kunin mo ang manual, hindi ka naman iisipin ni Kincaid, di ba? Sa kanya, outsider ka lang, at palagi kang ganito ang traito sa iyo mula noong ikaw ay isang anak, tama? Shut up! Shut up! Sabi ko, shut up! Sinuntok ni Evan ang bakal na pinto at nagsimulang sumigaw. Ang kanyang ekspresyon ay naging banta at puno ng galit at galit. Bawat salitang sinabi ni Ethan ay parang isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa puso niya. Kawawa ka! Umiling si Ethan at umalis sa mga salitang iyon. Hindi niya pinansin ang hysteria ni Evan at nag-walk out. Ibinato ni Evan ang isa pang kamao sa bakal na pinto at napabuntong hininga. Galit at lahat ng iba pang emosyon na nararamdaman niya ay patuloy na lumalabas sa kanyang mukha. Nang lumabas si Ethan sa kuweba, pinalibutan siya ng ilang dosenang lalaki. Sinulyapan niya ang mga ito at nakitang wala sa kanila ang mas mababa sa antas ng Grandmaster. At ang dalawang napakalakas na presensya ay malapit din. Kabanata 1466. Ayaw niyang sumama sayo. Malamig na ngumuso si Kincaid na baka sa mukha niya ang pang-aalipusta. Hindi ganoon kadaling kunin ang mga miyembro ng pamilya Drake. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo kayang alisin, kaya ikaw ang walang kakayahan. Walang pakialam si Ethan sa mga pang-aasar ni Kincaid at hindi rin siya naabala sa mga taong nakapaligid sa kanya. Alam niyang hindi sila mangangahas na kumilos ng padalos-dalos.
Since I came all the way here, I have to take at least one person with me, mahinahong sabi ni Ethan habang nakatingin kay Kincaid. Dahil ayaw ni Rosa na sumama sa akin, saka ako magsasama ng iba. Ang lakas ng loob mo. Sigaw ni Kincaid. How dare you do as you please sa bahay ko? Evan. Tila hindi narinig ni Ethan ang sinabi ni Kincaid at dumiretso sa punto. Sira ng lalaking ito ang pinto ng opisina ko nang pumunta siya sa Greencliff at hindi niya ako binayaran. Tatrabaho daw niya ako para bayaran ako, pero tumakas siya. Ang may utang lamang ang may karapatang magbayad sa kanyang pinagkakautangan. Nakita niya magsasalita na sana si Kincaid, kaya pinutol niya ito, babayaran niya ang utang ko, o si Aidan. Pumili ka ng isa. Anong problema? Tatanggihan na sana ni Kincaid ang hiling ni Ethan nang banggitin ni Ethan si Aidan. Namula agad ang mukha niya sa galit. Akala mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Matapang ka, sabi ni Ethan na may kalmado at maluwag na ekspresyon. Pero hindi mo kaya. Naglakad siya sa harap at ginawang paraan para sa kanya ang mga highly skilled fighters ng pamilya Drake. Walang nang-ahas na hamarang sa kanyang daan. Ang kanyang presensya lamang ang nagparamdam sa kanila ng sobrang alerto. Siya ay relaxed, matatag, at mahinahon sa harap ng panganib. Bukod doon, nasa Greencliff pa si Aidan. Kaya kapag may nangyari kay Ethan, siguradong mamamatay si Aidan. Kahit kaya nilang harapin si Ethan, napakahirap na iligtas si Aidan mula sa Greencliff. Ang reputasyon ng Greencliff na ipinagbabawal na rehiyon ay matatag na nakatanim sa kanilang mga ulo. Hihintayin ko siya sa pinto, iniwan ni Ethan ang mga salitang ito habang lumalakad siya palayo. Mr. Drake, hindi natin hahayaan na kunin niya si Evan. Galit na sabi ng isa sa mga lalaki. Kung kaya niyang alisin sa bahay ang sino mang gusto niya, mawawala ng prestihiyo ang pamilya Drake. Master Drake, masyadong mayabang ang lalaking ito. Patayin natin siya. How dare he challenge the authority of the Drake family? Lord Drake, let's go and kill him. Maraming lalaki ang nagsisigawan dahil hindi nila matiis ang yabang ni Ethan. Ito ang bahay ni Drake. Ito ang pamilya Drake, isang reclusive clan ng martial artists. Walang sino man ang naglakas loob na pumasok sa bahay ng buong tapang at hinihiling na kunin ang sino mang gusto niya. Hinding-hindi nila ito papayagan. Walang ekspresyon ang mukha ni Kincaid. Nagdilim ang kanyang mga mata, parang may pinag-iisipan at pinag-iisipan ang mga kahihinatnan. Hindi niya alam kung anong klaseng tao si Ethan, pero sigurado siya na kung hindi niya pinakinggan si Ethan ay namatay na si Aidan. Ang isang taong hindi masyadong malupit ay maglalakas loob na pumasok ng lantaran sa Minstrel Mountain at pumasok sa bahay ni Drake. Ilabas mo si Evan. Sigaw ni Kincaid. Mr. Drake. Tumahimik ka. Umungol si Kincaid. Ikaw ba ang padre de pamilya o ako ang padre de pamilya? Hindi mahalaga kung mabuhay o mamatay si Evan, pero dapat walang mangyari kay Aidan. Tumingin siya sa piitan sa kuweba. Hanggat nandito si Rosa, babalik si Ethan. Kapag ligtas na nakabalik si Aidan, makakapaghanda na si Ethan at ang kanyang mga kaibigan para mamatay. Sa main entrance ng bahay ni Drake. Naghintay doon si Ethan at maya-maya, inihatid na si Evan palabas. Malungkot ang mukha niya at puno ng mga tanong. Hindi niya alam kung bakit gustong kunin siya ni Ethan. Papatayin ba siya ni Ethan? The Drake family has decided to use your life in exchange for Aidan's life, diretsong sabi ni Ethan na para bang alam niya ang iniisip ni Evan. I told you, your life means nothing to the Drake family. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Kabanata 1467. Namutla ang mukha ni Evan at muntik na siyang mawala ng malay. Tumingin siya kay Ethan at tumawa ng masama sa sarili. Ang buhay ko ba ay nagkakahalaga ng kalakalan para sa buhay ni Aidan? Sa mga tuntunin ng katayuan sa angkan, walang paraan na may kumpara ni Evan si Aidan.
Si Aiden ay naging isang Grandmaster sa edad na 22 at pinuri ng Kincaid kahit na nakatanggap ng isang espesyal na premyo. Ngunit si Evan ay naging Grandmaster sa edad na 16. Sa bandang huli, nang tuwang-tuwa siyang pumunta para sabihin kay Kincaid ang tungkol dito, tila hindi nasisiyahan si Kincaid at pinagalitan pa siya. Nagsimulang mag-replay sa kanyang isipan ang mga eksenang ito na parang ngayon lang nangyari. Napatingin si Evan kay Ethan. Papatayin mo ba ako? Tumango siya. Kung gusto mo akong patayin, sige. Sinulyapan siya ni Ethan at nakita niya kung gaano siya nadismaya. Tahimik niyang sinabi, "Bayan mo muna ako sa pinto ng opisina ko, at magtrabaho ka sa akademya hanggat kailangan mo. Kung gusto kitang patayin o hindi, nasa akin na iyon." Tumalikod na si Ethan at umalis. Si Evan ay parang iniwan na siya ng kanyang kaluluwa at sumunod siya sa likod ni Ethan na parang zombie na walang sinasabi. Pagkatapos ng ilang hakbang ay huminto siya at lumingon para tingnan ang main entrance ng bahay ni Drake. Napatitig siya sa dalawang malalaking salita sa karatula sa itaas. Drake Clan. Bigla niyang naramdaman na parang walang kaugnayan sa kanya ang lugar na ito. Para bang hindi siya bahagi ng bloodline ng pamilya Drake. Kung hindi, bakit ganito ang pakikitungo sa kanya ni Kincaid? Napaawang ang labi ni Evan at walang sinabi. Sinundan niya si Ethan palabas ng bundok. Sa sandaling umalis silang dalawa, maraming mga anino ang dumungaw sa kagubatan sa tabi nila at sinundan sila palabas. Samantala, bumalik sa piitan ng bahay ni Drake. Tumayo si Kincaid sa harap ng pinto ni Rosa at sinubukang manatiling kalmado. Akala ko ay sabik kang umalis ng bahay. 20 years na. Alam mo bang mali ang ginawa mo? Napatingin si Rosa kay kuya na walang ekspresyon ang mukha. I don't think I did anything wrong, kalmado ang boses niya. In the contrary, I think ikaw ang mali. Humph! Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Kincaid. Dahil sa pagkakamali mo, naghiwalay tayo, tapos ngayon patay na siya. 20 years ko siyang hinintay. 20 years. Parang pako ang boses ni Rosa sa ibabaw niya at tumusok sa puso ni Kincaid. Ano ang mapapala mo sa paggawa nito? Sa tingin mo ba ay may awtoridad ka pa rin sa akin? Rosa. Sigaw ni Kincaid. Don't you dare try to joke with me. Kung hindi ako lumaban ng husto para protektahan ka, matagal ka nang namatay. Pwede mo na akong patayin. Nanatiling kalmado si Rosa at nagawa niyang ngumiti. At saka, hindi mahalaga sa'yo kung buhay pa ako o hindi. Ang nakakainis at kalmadong paraan ng pagtingin niya kay Kincaid ay nakaramdam siya ng hindi komportable sa loob. Siya ang pinuno ng pamilya Drake, kaya kailangan niyang patuloy na protektahan ang prestihiyo ng angkan at protektahan ang kanyang prestihiyo bilang pinuno. Ipinag-utos ng angkan na walang sino man ang pinapayagang umalis sa bundok ng walang pahintulot at hindi pinapayagang umibig sa isang taong hindi mula sa reclusive clan. Bukod dito, wala sa mga babae sa saradong angkan na ito ang pinahintulutang gumawa ng anumang mga desisyon tungkol sa kanilang kasal. Pero ano ang ginawa ni Rosa? Sinira niya ang mga alituntunin ng clan at nabuntis pa siya muli. Hindi kita papatayin, pagbabante ni Kincaid. Ang pagpapanatiling buhay sa iyo ay ang pinakamagandang babala sa buong angkan. Kapag nakita ka nila, mauunawaan nila kung gaano ako determinado na panatilihin ang mga patakaran ng angkan. Kung napakalupit niya kahit sa sarili niyang kapatid, sinong maglalakas loob na hamanin siya? Sino ang nangahas na hamanin ang awtoridad ng mga alituntunin ng angkan? Ipapaalam ko sa iyo kung paano ang bastard na ipinanganak mo para thereon, tinapakan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at sa huli ay naging walang silbi. Kabanata 1468. Nagbago ang ekspresyon ni Rosa nang marinig ang mga salitang ito. Malakas na humampas ang kamay niya sa pinto at diretsyong nakatingin kay Kincaid. Tao ka pa ba? Pamangkin mo yan. Ho, I can even give up on my own little brother, so who cares about a pamangkin? Basta bastard ka kasama ng bastard na yan. Hindi umimik si Kincaid.
Ang kanyang mga salita ay parang mga kutsilyo o mga espada, at sinaksak nila si Rosa sa kaibuturan. Natakpan ng luha ang kanyang mukha at umiyak siya ng sobrang sakit, ngunit hindi siya natinag. Lumapit siya kay Rosa. Isang pinto lang ang pinaghihiwalay nila at wala pang 20 sentimetro ang agwat, ngunit ang isa ay nasa mataas at matayog na posisyon, habang ang isa naman ay nalulunod sa awa. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa iyo kung sino siya o kung paano siya. Kailangan mo lang malaman na siya ay lubhang nakakaawa, at siya ay magiging mas kaawa-awa. Kapag siya ay namatay, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng dahan-dahan. Malakas na hinampes ni Rosa ang kanyang palad sa pinto ngunit walang pakialam si Kincaid. Pinandilatan niya si Rosa at iniluwa ang kanyang mga ngipin, noong ginawa mo ang mga kahiya-hiyang gawain, dapat alam mo na darating ang araw na ito. Hindi na nagsalita si Kincaid. Ngumuso lang siya at umalis. Nakatayo si Rosa sa pintuan at muntik na siyang mawala ng malay. Tumigil ka nga dyan. Tumigil ka dyan. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin. Kincaid, hindi ka makatao. You deserve to die. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin. Umalangaw-ngaw ang buong kuweba sa kanyang mga sigaw ng paghihirap. Bumalik sa kagubatan sa bundok. Hindi umimik si Evan habang nakasunod sa likod ni Ethan. Medyo natulala siya. Parang once na umalis siya ngayon sa bahay ni na Minstrel Mountain at Drake, hindi na siya babalik. Hindi niya akalaing papatayin siya ni Ethan. Hindi siya nagtagal kasama si Ethan at hindi niya ito lubos na kilala, ngunit sa kanyang oras sa Greencliff, naramdaman ni Evan na hindi papatay si Ethan ng iba nang walang dahilan. Tsaka wala naman siyang awayan kay Ethan. Kaya bakit gustong kunin siya ni Ethan? Para lang ipagpalit kay Aiden. Ganon din ba siya kahalaga? Sandali lang. Hindi na nakatiis si Evan at huminto sa paglalakad. Kung gusto mo akong patayin, patayin mo ako dito. Dahil ako ay mula sa isang reclusive clan, kung gayon dapat akong mamatay sa Minstrel Mountain. Lumingon sa kanya si Ethan. Hindi kita papatayin. Kung tutusin, hindi ka miyembro ng isang reclusive clan. Kumunat ang noo ni Evan. Kung gayon ano ang sinusubukan mong gawin? Ibabalik kita at gagawin kitang alagad. Nakatayo doon si Evan nang hindi gumagalaw. Akala niya mali ang narinig niya kay Ethan. Gustong kunin siya ni Ethan bilang kanyang alagad. Wala siyang lakas ng loob na sabihin na hindi qualified si Ethan para gawin iyon. Nagawa siyang talunin ni Ethan at madali pa siyang napatay. Ngunit upang kunin siya bilang isang alagad. Evan, mas maganda kung harapin mo ang realidad sa lalong madaling panahon. Hindi ka pa naging miyembro ng isang secretive clan at alam na alam mo iyon. Hindi ka naging bahagi ng pamilya Drake. Pag-isipan mo. Hindi na napigilan ni Ethan ang sinabi niya. Ang ilang mga pangungusap mula sa kanya ay ganap na nagwasak sa huling pag-asa na mayroon si Evan. Drake family. Huminga ng malalim si Evan at matigas na sinabi, I am a member of the Drake family, I. Pero ayaw sa'yo ng mga Drake. Biglang may boses. Maraming mga figure ang lumitaw mula sa kagubatan. Nakasuot sila ng all-in black at natatakpan ang kanilang mga mukha, tanging isang pares ng makamandag na mga mata ang nakatitig kina Ethan at Evan. Sino ka? Sigaw ni Evan. Tila hinula ni Ethan na may susunod sa kanila at mukhang kalmado. Ngunit hindi mapakali si Evan. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? I'm not spouting nonsense, sneered the man leading the men. Sinabi niya sa isang mabangis na boses, sinabi ni Master Drake na pinagtaksilan ni Evan ang pamilya Drake sa pamamagitan ng paglabag sa mga alituntunin ng clan ng ilang beses at ngayon ay nakipagkamay siya sa isang tagalabas, si Ethan, upang magplano laban sa pamilya Drake. Dapat mamatay si Evan ngayon din. Kabanata 1469. Nagbago ang ekspresyon ni Evan. Kalokohan. Lahat ng ito ay kalokohan. Hindi siya nakipagkamay kay Ethan at wala man lang balak laban sa pamilya Drake.
Gustong patayin siya ni Kincaid. "You're spouting nonsense. Dad won't kill me. How could that?" Nagbabanta ang ekspresyon ni Evan habang nakaturo sa lalaking nakamaskara. "Tanggalin mo yang maskara mo. Tingnan ko kung sino ka. Huwag mo na siyang kausapin, patayin mo na siya." Hindi na sila nag-abalang magsalita pa at sinugod na lang si Evan. Atake. Agad namang napalibutan si Evan. Nabaliw si Evan at inatake sila ng parang baliw. Pero halatang sanay na sanay ang mga nakaitim na damit na iyon kaya nagawa nilang labanan si Evan at hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong makatakas. Hindi nila inatake si Ethan at sadyang iniwang buhay si Ethan. Nakatayo doon si Ethan na parang nanunood ng palabas. Wala siyang nagawa at hinayaan ang mga taong iyon na palibutan at atakihin si Evan. Isang palad ang tumama sa likod ni Evan at natisod ito, at muntik nang mahulog sa lupa. Agad niyang niluwa ang isang subo ng sariwang dugo. Ang kanyang mga mata ay naging mas mabangis at mas madilim kaysa dati. Mabangis ang pag-atake ng mga lalaki at ang bawat pag-atake ay malinaw na nilayon na nakamamatay. Pinalibutan nila si Evan at determinadong patayin siya. Siyempre alam ni Evan. Ang mga taong ito ay talagang mula sa pamilya Drake. Bawat galaw nila ay itinuro ng pamilya Drake. Seryosong gustong patayin ng angkan. Seryoso nilang gustong patayin siya. Patuloy na tumabi si Ethan at pinagmamasdan si Evan na binugbog hanggang sa samuka siya ng dugo kung saan-saan at halos hindi na makatayo. Ikaw. Ikaw ba? Manunood lang. Galit na sigaw ni Evan. Nakita niya kung paanong iniwan lang siya ni Ethan sa gulo at nakatingin lang sa gilid. Sisubog na ang baga niya sa sobrang galit niya. Nagalit na siya dahil gusto siyang patayin ng pamilya Drake. Pero mas lalo siyang nagalit nang iniwan siya ni Ethan. Ang bastos na ito. Di ba sabi niya tatanggapin niya siya bilang alagad niya? Tatayo lang ba siya doon at panoorin siyang mamatay? Ang mga taong ito ay mula sa pamilya Drake, kaya ito ang negosyo ng iyong pamilya at hindi ako dapat nakikialam, mahinahong sabi ni Ethan. At saka, hindi naman nila ako inatake, kaya wala akong dahilan para labanan sila. Halos magsuka ng dugo si Evan dahil sa sobrang galit niya kay Ethan. Isang suntok ang dama po sa kanyang dibdib at pumutok ang kanyang tadyang sa isang malakas na putok. Papatayin talaga siya ng mga idiot na ito. Nakita niyang naglabas sila ng mga punyal at ang mga talam ay kumikinang ng maliwanag. Ididikit nila sa kanya ang kutsilyong iyon at tiyak na mamamatay siya ngayon. Isang dahilan. Bibigyan kita ng dahilan. Napatras ng ilang hakbang si Evan at bumagsak sa lupa. Nikulayan na ng pula ng dugo ang labi niya at itinutok ng mga lalaki ang kanilang mga kutsilyo sa puso niya habang sumusugod sila sa kanya. Pero hindi pinansin ni Evan ang lahat ng ito at tinitigan si Ethan habang sumisigaw, "May gustong pumatay sa estudyante mo, uupo ka na lang ba dyan at manunood?" Agad na sumabog ang isang marahas na alon ng enerhiya. Hindi man lang alam ng mga taong nakamaskara kung ano ang nangyari at pinalipad na sila. Matapos silang tanggayan ng hangin, tumayo si Ethan sa harapan ni Evan at tumingin sa kanya. "Sabihin mo ulit, gusto kong marinig." Nagnganga ang mga ngipin ni Evan. "Control." Tumanggaw si Ethan at tumingin sa lalaking nakamaskara. "Narinig mo ba yon? Papatayin din namin kayo." Agad na sinunggaban ng mga taong nakamaskara si Ethan. Kailangang mamatay si Evan, kaya kung haharangen sila ni Ethan, kailangan din niyang mamatay. Kung mamatay si Ethan, magagalit din ang mga taga Greencliff at ilalabas ang kanilang galit kay Aidan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Mabilis na tumakbo ang mga taong iyon at ang mga punyal sa kanilang mga kamay ay kumikinang ng maliwanag. Napaupo na lang si Evan sa lupa at humihingal. Wala siyang pakialam sa laban dahil alam niya kung ano ang kaya ni Ethan. Si Ethan ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw at hinayaan ang mga tao na lumapit sa kanya. Nang makalapit sila sa kanya. Kabanata 1470. Biglang sumuntok si Ethan, at bago pa tumama ang totoong kamao niya kahit kanino, lumipad muna ang taong iyon palabas.
Naningkit ng husto ang mga mata ni Evan. Kanina pa niya sinaktan si Ethan, pero hindi pa niya ito nakitang ganito kalinaw sa harap niya ng ganito. Hindi man lang nahawakan ng kamao ni Ethan ang lalaki, pero parang may patong ng hangin sa paligid ng kamao niya na sobrang siksik, biglang bumitaw agad ng pressure, at iyon ang nagpalipad sa tao. Ito ang extreme fist technique. Kahit sinong makalapit kay Ethan ay papalipad ng suntok. Napakabilis ng suntok at walang nakakakita nito ng malinaw. Ang narinig lang nila ay isang muffled sound at may lilipad na sana palabas. Ang mga taong nakamaskara ay pawang nakahandusay sa lupa habang nakahawak sa kanilang mga dibdib at naglalabas ng maraming dugo. Ramdam na ramdam nila na nagkakagulo ang kanilang mga laman loob. Parang may hangin na pumasok sa katawan nila at magpapasabog sa puso nila. Tara na. Tumingin sila ng malalim kay Ethan at alam nilang hindi sila bagay ni Ethan. Ang pagpapatuloy ng laban na ito ay magreresulta sa kanilang sariling pagkamatay. Walang pag-aalinlangan, nagmadali silang bumalik sa kagubatan at nawala. Bakit hindi mo sila patayin? Nagalit si Evan. I left it for you, mahinahong sabi ni Ethan. Kung kaya mo pang maglakad, bumangon ka na, tara na. Dahil sa kalmadong mukha niya ay hindi komportable si Evan. Ngunit wala siyang magawa. Iniwan man talaga siya ni Ethan sa kaguluhan, wala rin siyang masabi. Gusto ng pamilya ni Drake na patayin siya at ito ay tunay na bagay sa pamilya. Walang obligasyon si Ethan na makialam. Hindi inaasahan ni Evan na susugurin siya ng pamilya Drake. Kalalabas lang niya ng bahay, at napilitan din siyang umalis. Walang sinabi si Ethan habang papalabas, at ayaw ding magsalita ni Evan. Marami siyang halo-halong emosyon sa loob. Siya ay halos inabandona ng pamilya Drake, at gusto pa siyang patayin ng pamilya. Tinanggap siya ni Ethan bilang isang disipulo at tinawag na niya itong master. Hindi na babalikan ni Ethan ang mga sinabi niya, dahil hindi niya iyon estilo. Sa paanan ng Minstrel Mountain. Medyo naiinip na si Winston. Matagal nang pumasok si Ethan ngunit walang bakas ng paggalaw o balita. Nasa bingit na siya ng pagtakbo papasok. Nakalabas na siya. Nakita ni Kuya Geoff si Ethan mula sa malayo at agad na tumayo. Nakahinga ng maluwag si Winston. Pinuno. Kumunat ang noo ni Ethan at kinuha ang sigarilyo sa bibig ni Winston para patayin. Bakit ka naninigarilyo? Hindi mo ba alam ang panganib ng paninigarilyo malapit sa kagubatan? Tihi. Napakamot ng ulo si Winston at itinapon ang sigarilyo. Sorry, I was wrong. I really got very agitated. Hindi ko na uulitin. Lumingon siya at tumingin kay Evan na nakatayo sa likod ni Ethan at hindi niya napigil ang sabihin sa gulat, hindi ba babae si Rosa? Si Evan iyan, sagot ni Kuya Geoff. Na-curious din siya kung bakit hindi inilabas ni Ethan si Rosa at sa halip ay inilabas niya si Evan. From today onwards, he is an official student at the Extreme Martial Arts Academy, sabi ni Ethan sabay turo kay Evan. Tapos tinuro niya sina Winston at Kuya Geoff, pag seniority, kuya mo itong dalawa. Tawagin mo akong Kuya Winston. Walang pagtutol na sabi ni Winston. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, paprotektahan ka ni Kuya Winston, kaya hindi mo na kailangang mag-alala na may mang-aapi sa iyo. Natahimik si Evan. Nakita na niya noon si Kuya Geoff, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Winston. Pero hindi talaga siya makalabas ng pasalubong sa bibig niya. Sumulyap si Evan kay Ethan na para bang hindi talaga siya willing o tanggapin ang katotohanang naging estudyante siya ni Ethan. Sa hinaharap kapag kailangan mong lipulin ang pamilya Drake at bawiin ang sa iyo, kailangan mong umasa sa mga taong ito. Wala kang mawawala kung tawagin mo silang mga kapatid mo, mahinahong sabi ni Ethan. Kabanata 1471. Tumayo si Evan na hindi kumikibo matapos marinig ang sinabi ni Ethan at nagbago ang tingin sa mga mata nito. Ang pagpuksa sa pamilya Drake. Binabawi kung ano ang kanya. Hindi niya naisip ang ganoong bagay. Control.
Hindi mo naiintindihan ngayon, ngunit malapit mo na. Hindi na nagpaliwanag pa si Ethan dahil wala siyang sinabi ngayon na magiging kapaki-pakinabang. Alam niyang may mga maling akala pa rin si Evan sa kanyang puso at malamang ay nararamdaman pa rin niya na miyembro siya ng pamilya Drake at ayaw aminin na siya ay inabandona ng pamilya Drake. Baka gusto ng buong pamilya ni Drake na patayin siya. Kung hindi siya inilabas ni Ethan, napakalaki ng posibilidad na mamatay siya. Tara, balik na tayo. Ibinalik silang lahat ni Ethan sa Greencliff. Pagkatapos ng paglalakbay na ito sa Minstrel Mountain, may mga hindi inaasahang bagay na nangyari, ngunit ang lahat ay nasa kontrol pa rin ni Ethan. Nagkaroon siya ng mga problema sa pamilya Drake dahil sa pagkamatay ni Master Erex, ngunit ngayon, hindi lang siya ang nagkaroon ng away na ito. Pagkatapos bumalik sa Greencliff, si Evan ay napuno ng halo-halong damdamin. Naisip niya ang unang beses na pumunta siya sa Greencliff at pumunta sa Extreme Martial Arts Academy para makipaglaban. Tinalo siya ni Ethan, tapos kahit papaano ay naging pinakamalaking senior siya sa buong academy at nirerespeto siya ng maraming estudyante sa academy. Noon, kaya at talented siya, pero sabi ni Ethan na wala siyang etika, kaya pilit siyang pinipilit ni Ethan na hindi na siya makalaban o magtantrum. Ngunit ngayon, ang kanyang pagkatao ay ganap na nagbago. Iniwan siya ng pamilya Drake. Bagamat talagang ayaw niyang tanggapin ito, ipinakita sa kanya ng realidad na totoo ito, at nagpadala pa ang pamilya Drake ng isang tao para patayin siya. Nakatayo siya sa bakana ng akademya at hindi nang ahas na pumasok. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, nagpatuloy siya sa pagtayo doon. Bumalik na si Senior. May biglang sumigaw na may boses na puno ng pagtataka at pananabik. Si Senior talaga. Bumalik na si Senior. Bumalik na si Senior. Malakas na sumigaw ang isa pang tao at nagtakbuhan ang malaking grupo ng mga tao palabas. Marami sa mga nakababatang babae ay may mga bituin na kumikinang sa kanilang mga mata. Senior. Pinalibutan nilang lahat si Evan at tuwang-tuwa. Hinawakan pa ng isang matapang na babae ang kamay ni Evan at muntik na itong maiyak. Senior, sa wakas nakabalik ka na. Namiss talaga kita. Senior. Hello Senior. Senior, nakabalik ka na sa wakas. Napatingin siya sa lahat ng nasa paligid niya. Ito ang mga taong kinaiinisan niya noon dahil sa hindi sapat na talento at tinawag pa niyang bobo noon. Ito ang mga taong binigyan niya ng patnubay at labis ang kanilang pasasalamat sa kanya. Biglang nakaramdam ng iyak si Evan. I'm back, ngumiti siya at tumango. Ramdam na ramdam niya ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Napatitig si Evan sa mga katagang Extreme Martial Arts Academy, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagiging bilangang. Sa wakas ay may isang lugar kung saan na-miss siya ng mga tao, binigyan siya ng pagkilala at pag-aalaga sa kanya. Tungkol naman sa pamilya Drake. Walang ganito. Nakabalik na talaga siya ngayon. Gabi na. Sa loob ng sala ng Extreme Martial Arts Academy. Nakahiga doon si Aiden para magpahinga. Si Ethan ay humiling ng isang tao na gamutin ang kanyang mga sugat. Hindi niya akalain na bibigyan siya ni Ethan ng regalo. Tinawag pa ni Ethan ang pinakamagaling na doktor, kaya mabilis siyang gumaling. Alam ni Aiden na hindi natatakot si Ethan sa kapangyarihan ng angkan ng Drake. Ang isang tulad niya ay walang pakialam at hindi rin natakot sa kahit ano. Nakarinig siya ng mga yabag at napalingon siya habang bahagyang nakasimangot. Isang anino ang dumaan sa kanyang bintana, pagkatapos ay nawala kaagad. Hindi bumukas ang pinto at nawala rin ang mga yabag. Sinong nandyan? Nagpumigla si Aiden sa pag-upo at ang kanyang ekspresyon ay maingat at maingat. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Extreme Martial Arts Academy. Hindi niya gusto ang narito, ngunit tiyak na ito ang pinakaligtas na lugar sa Greencliff. Ang Greencliff ay itinuturing na isang ipinagbabawal na teritoryo, at ang akademya ay isang ipinagbabawal na teritoryo sa loob ng isang ipinagbabawal na teritoryo, kaya karamihan sa mga tao ay hindi maglalakas loob na gumawa ng gulo dito. Umupo si Aiden at alerto.
Biglang bumukas ang bintana at isang figure ang tumalon sa kwarto. Nakita niya ang malamig na kislap ng punyal na patungo sa kanyang puso. Kabanata 1472. Nagpumigla si Aiden at nagawa niyang gamitin ang kanyang balikat para harangin ang pag-atake at umatras ng ilang hakbang. Sino ka? Ngunit walang sinabi ang umatake at gusto lang siyang patayin. Mabangis ang kanyang mga galaw at bawat galaw ay isang nakamamatay na atake. Hindi pa ganap na naka-recover si Aiden, kaya hindi siya kalaban sa kanyang attacker. Pinaghirapan niya ang sarili at bumukas ang sugat sa dibdib na naging sanhi ng pag-agos ng dugo. Napaungol siya at sinamantala ang pagkakataon na tamaan ang punyal sa kamay ng kalaban. Tapos may sumuntok sa kanya. Lumingon si Aiden sa kaliwa't kanan. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng galit. Ikaw yan. Bigla siyang sumigaw ng malakas. Desmond. How dare you come and kill me? Nag-iba ang tingin ng kabilang partido nang mas mabangis ang kanyang mga atake. Tila naging balisa siya matapos ihayag ni Aiden ang kanyang pagkatao. Lalong kumbinsido si Aiden na ang attacker na ito ay si Desmond. Ang mga taktika at diskarte sa boxing na ito ay dapat na kay Desmond. May mamamatay tao. May biglang sumigaw sa labas. Sa isang iglap, lahat ng ilaw ay nakabukas. Sinundan ito ng nagmamadaling yabag. Nagbago ang mga mata ng nakamaskarang salarin at hindi na siya makapag-isip pa. Sinimulan niyang salakayin si Aiden ng mas mabangis kaysa dati at pinalipad si Aiden ng may sipa. Dahil hindi niya kayang patayin si Aiden ng isang suntok, wala na siyang panahon para patuloy na subukan at kinailangan niyang tumakas. Sumunod ka sa kanya. Hulihin mo siya. Huwag mo siyang pakawalan. Habulin mo siya. Bumagsak si Aiden sa sahig sa loob ng kwarto. Kakalagay lang ng buto kanina lang at ngayon nabali na naman. Dahil sa sakit ay nanggigigil ang kanyang mga ngipin at malapit na siyang magkumbulsyon. Desmond! Desmond! Galit na sigaw ni Aiden. How dare you come and kill me? How dare you? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mukha ay namutla. Patuloy na tumutulo ang malalaking butil ng pawis sa kanyang mukha. Buhay siya, dumating ang isang boses. Tumangala si Adina. Si Kuya Geoff yun. Ito ang lalaking natakot sa kanya. Sa likod ni Kuya Geoff ay nakatayo si Ethan. Ito ang lalaking nagparamdam sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Hindi ko akalain na may gustong pumatay sa iyo. At talagang baliw siya para tangkaing pumatay sa teritoryo ko. Sumulyap si Ethan kay Aiden at iniwan siya sa sahig nang walang tumulong sa kanya. Aiden, parang may ayaw kang mabuhay. Walang sinabi si Aid. Malamig ang ekspresyon niya at ngumisi lang. Sino yan? Tanong ni Ethan. Sino ang nagtangkang pumatay sa iyo? Wala itong kinalaman sa iyo. Sigaw ni Aid. Pumunta ka na sa bahay ni Drake, di ba? Kinuha mo na ba yung taong gusto mo? Kung ganun, please keep your promise and let me go. Umiling si Ethan. Ayaw umalis ng taong gusto kong kunin. Napatingin siya kay Aid. Ngunit ang pamilya Drake ay nagbigay ng iba kapalit ng iyong buhay, kaya maaari kitang palayain. Nagulat si Aid. Ang Drake family ay gumamit ng iba kapalit ng kanyang buhay. Sino pa ba sa pamilya Drake ang mas mahalaga sa kanya? Pakakawalan mo ba ako? Hindi niya maiwasang magtanong. I'm a man of my word, sabi ni Ethan. Pero kahit bitawan kita, natatakot ako na baka hindi ka na makabalik ng buhay. Tumawa siya at tinignan ang gulo sa kwarto habang umiiling. Ang mamamatay tao ay napakahusay at marahil ay hindi nagtrabaho ng mag-isa. Natatakot ako na ang iyong landas pauwi ay maaaring mahirap. Ikinaway ni Ethan ang kanyang kamay. Pakawalan mo siya. Hindi na siya nagsalita pa at tumalikod na para umalis. Maghintay. Agad namang tinawagan ni Aiden si Ethan. Alam niyang kapag umalis siya sa lugar na ito, tiyak na papatayin siya ni Desmond sa pag-uwi. Siyempre alam niya kung sino ang sumusuporta kay Desmond. Tiyak na ayaw nitong si Clifford na duguan na bumalik siyang buhay.
Kapag namatay siya, wala nang lalaban kay Clifford para maging susunod na pinuno ng pamilya Drake. Kailangan mo akong ibalik sa bahay ni Drake. Sabi niya sa nagngangalit na ngipin. Kabanata 1473. Lumingon si Ethan na parang narinig lang niyang biro. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, kailangan mo akong ibalik sa bahay ni Drake. Medyo namula ang mukha ni Aiden sa kahihiyan. Alam niyang sobra-sobra ang kahilingang ito at medyo katawa-tawa. Hindi na masama na hinayaan siyang mabuhay ni Ethan. Kung hindi, ayon sa mga patakaran ng Greencliff, dapat ay namatay na siya noon pa man. Sabihin mo ulit yan. Lumingon si Ethan habang nakatayo na si Kuya Geoff sa harap ni Aidan. Sa sandaling sinabi ni Ethan ang mga salitang iyon, sisikilan niya ang leeg ni Aidan. Walang paraan para sumagot si Aidan. May gustong pumatay sa akin at ayaw akong mabuhay. Kung pakakawalan mo ako ngayon, ito ay katulad ng pagpatay sa akin. Saglit na nag-alinlangan si Aiden bago nagpatuloy sa nagngangalit na mga ngipin, kung ganoon, baka patayin mo na ako ngayon. Tumango si Ethan. Pagbibigyan ko ang hiling mo. Agad namang inabot ni Kuya Geoff si Aiden sa sahig at napahawak sa lalamunan niya. Teka! Teka! Hinampis ni Aiden ang kamay ni Kuya Geoff at naging asul ang mukha nito. Nasabi lang niya iyon dahil sa galit at hindi niya inaasahan na magiging desidido si Ethan para patayin siya. Pinalaya siya ng kapatid ni Geoff. Kung hindi mo ako babalikan, mas gugustuhin kong manatili sa Greencliff. Hingal na hingal si Aiden at halos hindi makatingin kay Ethan. Hindi bababa sa Greencliff ay medyo ligtas. Bago pa tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat, walang makakapatay sa kanya. Minsan na ring dumating si Desmond, kaya hindi na siya makakabalik sa pangalawang pagkakataon. Kapag naka-recover na siya, uuwi siya at i-settle ang score na ito sa Dogwang Clifford. Hindi ka ba nag-aalala na kung hindi ka babalik ngayon, wala kang lugar sa pamilya Drake sa hinaharap? Binigyan siya ni Ethan ng isang mapait na ngiti. I'll be honest with you. Noong nagpunta ako sa bahay ni Drake, nasabi ko na ang ilan sa kanila ay nag-isip na patay ka na, at karamihan sa kanila ay naniniwala na hindi mo makukuha ang manual mula sa akin, at ikaw ay isang kahihiyan sa pamilya Drake. Nagbago ang ekspresyon ni Aiden matapos marinig ito. Alam na alam mo kung anong klaseng lalaki ang ulo ng pamilya Drake. Kung magdudulot ka ng kahihiyan sa pamilya, anong kahihinatnan ang naghihintay sa iyo? Lalong sumama ang ekspresyon ni Aidan. Narinig ko rin na ang ika-4 na young master ng pamilya Drake ay hindi nagpapatalo sa iyo sa mga tuntunin ng mga regalo, kaalaman, o kahit na bilang ng mga miyembro ng pamilya sa kanyang panig. Natigilan si Aiden nang marinig ang mga salitang ito. Matindi ang pakikibaka para maging susunod na padre de pamilya mula pa noong mga bata pa sila. Ang kanyang panganay na kapatid na babae, si Mallory, ay interesado lamang sa pagpapatakbo ng sambahayan at hindi isang banta sa kanya. Hindi sikat si Evan mula nang siya ay ipinanganak, kaya hindi nag-alala si Aidan sa kanya. Pero si Clifford. Ito ang kanyang pinakamalaking katunggali. I would advise you to think of a way to go home. Kung hindi, kahit hindi ka mamatay, wala nang lugar para sa iyo sa clan. Umiling si Ethan at hindi na nagsalita pa. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Napaupo si Aiden sa sahig at lumakas ang tibok ng puso niya. Maraming posibilidad ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang taong nagtangkang pumatay sa kanya kanina ay si Desmond. Kahit na sinubukan niyang pagtakpan, siguradong kay Desmond ang paglipat na iyon. Siya ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Clifford, kaya siguradong si Clifford ang gustong patayin siya. Ang dagwang idiot na iyon ay ayaw siyang mabuhay at ayaw siyang bumalik sa pamilya Drake. Matapos isipin ang lahat ng ito, nagpumigla si Aiden sa kanyang mga paa at naglakad patungo sa pintuan. Ethan! Teka! Sigaw niya habang hinihingal. Anong gusto mo? Hindi tanga si Aid. Kung gusto niyang tulungan siya ni Ethan, kailangan niyang bayaran ang halaga.
Kung hindi, ano man ang kanyang unang plano ng pagkuha ng manhole o pagpatay kay Ethan kahit paano pa niya ginawa, walang lugar para sa kanya sa angkan. Ano ang silbi ng maraming ginagawa? Kabanata 1474. Ang pinakakinabahala ngayon ni Aiden ay ang akala ni Kincaid na siya ay patay na, o kaya'y pinahiyan niya ang angkan at hindi na siya kwalipikadong maging pinuno ng pamilya. Iyon ang magiging katapusan niya. Ano ang maibibigay mo sa akin? Tumigil si Ethan sa kanyang kinatatayuan at tumingin kay Aiden. Nagngangalit si Aiden at nagbago ang tingin sa mga mata niya. Gusto mo tita ko, Rosa? Matutulungan kitang mailabas ito. Alam niyang kung gusto niyang makipag-ayos, kailangan niyang mag-alok ng isang bagay na magiging interesado si Ethan. Kung hindi, walang dapat pag-usapan. Tulungan mo ako. Hindi, tinutulungan ko ang sarili ko. Agad namang umiling si Aiden at inulit ito. Si Rosa ay aking tiyahin, ang aking biolohikal na tiya. Siya ay nagdusa ng hindi makatarungan at nakulong sa nakalipas na 20 taon, at matagal ko na siyang gustong palabesin. Babalik ako at ilalabas ko siya. But you have to make sure na makakauwi ako ng ligtas sa bahay ni Drake. How about that? Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Hindi napigilan ni Ethan ang matawa. Talagang ilalabas ko yan. Kung nasa picture ka man o wala, hindi mahalaga. Are you going to do that by fighting your way in? Nagnganga ang ngipin ni Aiden. Ang Drake family ay maaaring hindi ang pinakamakapangyarihan sa mga exclusive clans, ngunit ang ninuno ng clan na iyon ay hindi dapat ipagwalang bahala. Kahit na ikaw ay tunay na makapangyarihan, paano ang mga taong kasama mo? Hindi ka ba natatakot na sila ay mamatay? Ethan, if you have a better way to solve this problem, then why don't you use it? I can guarantee that my tita will be sent to Greencliff in one piece, so why don't you take it? Sabi ni Aid. Ang gusto ko lang ay maging pinuno ng pamilya Drake. Hindi ikaw ang kalaban ko, at sigurado akong alam na alam nating dalawa iyon. Hindi inisip ni Ethan kung magiging magkaaway sila sa hinaharap, ngunit nagpa siya si Aiden na huwag nang maging kaaway ni Ethan. Masyadong nakakatakot ang lokong ito. Walang sinabi si Ethan. Nagsimulang mag-alala si Aiden. Isusumpa ko. Itinaas niya ang 3 daliri. Given your prowess, if I go back on my word, you could kill me very easily. Tama ka dyan, tumango si Ethan. Fine. I can send you home safely and I can even give you a page of the manual so you can be the head of the family in the future. I just want Rosa to reach Greencliff safely. Pumayag. Mabilis na sagot ni Aiden. Kung bibigyan siya ni Ethan ng isang pahina ng manual, mas mabuti iyon. At least it means may narating si Aiden, kahit na hindi gaano. Ngunit ang isang pahina ay mas mahusay kaysa sa kung paano walang nagawa si Clifford. Isang man-page. Sapat na para mabaliw ang lahat sa angkan. Napakaraming reclusive clans ang gumugol ng labis na pagsisikap para lamang maghanap ng isang pahina. Walang pakialam si Aiden sa sugat niya at gusto siyang pabolaikin agad ni Ethan. Natatakot siya na kung maghintay pa siya, magbago ang mga bagay-bagay. Hindi siya pinayagan ni Clifford na makabalik ng madali. Talagang sasamantalahin niya ang pagkakataong itayo ang kanyang prestihiyo sa pagkawala ni Aiden. Walang pakialam si Ethan kay Aiden. Nagpalitan siya ng tingin kay Kuya Geoff at nakuha ni Kuya Geoff ang mensahe. Sinama niya si Aiden palabas. Pagkaalis nila ay lumabas si Evan mula sa likod ng pinto. Hindi siya makapaniwala, sabi kaagad ni Evan. Napakatusong tao ni Aiden, at nag-aalala lang siya na papalitan siya ni Clifford. Walang problema, sabi ni Ethan. Hanggat siya ay may sapat na katalinuhan, alam niyang ang pagpapadala kay Rosa dito ay makikinabang lamang sa kanya at hindi makakasama sa kanya. Tungkol sa isang pahina ng manual na iyon. Tumingin siya kay Evan at pinaikit ang mga mata. Dalawang malamig na sinag ng pagpatay ang bumaril mula sa mga mata na iyon.
Sapat na ang isang pahina ng manual para magsimulang mag-away ang lahat ng nag-iisang angkan. Magiging ganap na kaguluhan ang pamilya Drake. Magiging ganap na kaguluhan din ang Minstrel Mount. Pag nangyari yon, chance mo na yon. Naiintindihan mo ba? Kabanata 1475. Gustong sabihin ni Evan na hindi niya naiintindihan. Hindi niya alam kung bakit sinabi ni Ethan na ito na ang pagkakataon niya. Sinabi sa kanya ni Ethan na dapat niyang lipulin ang pamilya Drake at palitan sila. Kahit na tinalikuran na siya ng pamilya Drake at hindi siya pinansin, miyembro pa rin siya ng pamilya. Si Kincaid ay tatay pa rin niya kung tutuusin. Paano niya natitiis na sirain ang sarili niyang pamilya? Bakit? Bakit ko lipulin ang pamilya Drake? Huling tanong ni Evan matapos siyang mag-alinlangan sandali. Nang walang sagot sa tanong na ito, ang kanyang puso ay patuloy na nakakaramdam ng barado at hindi komportable. Tahimik na napalingon si Ethan kay Evan. Dahil karapat-dapat silang mamatay. Ngunit, tandaan mo, wala kang kinalaman sa pamilya Drake. Simula nang lumabas ka sa main entrance ng bahay na iyon, pinutol mo na ang relasyon nila, understand? Kinaway-kaway ni Ethan ang kamay at hindi na pinayagan si Evan na ituloy ang pagtatanong. Tumingin ka lang ng mahinahon at panoorin ang laban ng mga tigre. Maya-maya ay makukuha mo rin. Hindi na siya nagsalita pa at lumabas na ng academy. Nakatayo doon si Evan nang walang sinasabi. Hindi niya maintindihan at hindi niya pa rin maintindihan. Isa pa, ayaw niyang gawing target ni Ethan na masira ang pamilya Drake. At siya pa ang sisira sa sarili niyang pamilya. Naikuyom ni Evan ang kanyang mga kamao habang iniisip ang sarili, ano ang dapat niyang gawin kung talagang gustong gawin ni Ethan ang isang bagay na napakahigpit. Samantala, hindi na si Aiden ang pauunan at nahihiya na tao at ngayon ay nagsisimula na siyang magmukhang confident at steady. Pagkatapos niyang makipagkasundo kay Ethan, nagpunta siya mula sa ibaba ng lambak hanggang sa tuktok. Binigyan siya ni Ethan ng isang pahina ng manual, at sapat na ang pahinang ito para mapatunayan niya ang kanyang sarili at makalakad ng nakataas ang ulo sa loob ng bahay. Siya ang nangunguna sa pakikipaglaban nila kay Clifford. Sinamahan ni Kuya Geoff at ng iba pa si Aiden hanggang sa Minstrel Mountain. You have to walk the rest of the way yourself. Don't forget what you promised my big boss, mataray na sabi ni Kuya Geoff habang sinusulyapan si Aiden. Huwag kang mag-alala, ako ay isang tao na tumutupad sa aking mga pangako, tumango si Aiden. Isang bagay lang ang pagpapalam kay Rosa. Kinailangan lang niyang bitawan ng isa at kukuha siya ng isang pahina ng manual. Si Rosa ay syempre hindi kasing halaga ng manual. Pagkaalis ni Kuya Geoff at ng iba pa, may ngiti sa mga mata ni Aiden habang inilabas ang manual page na binigay sa kanya ni Ethan. Dahil mayroon kang isang pahina, sigurado akong mayroon kang iba. Ethan, sigurado akong alam mo na ang pagdadala ng ganito sa iyong sarili ay magdudulot sa iyo ng problema balang araw. Kahit na hindi ko makuha ang pahina ngayon, ako'y sigurado akong pagsasamahin din ng lahat ng Clans Loner ang kanilang kapangyarihan, wala kang magagawa kundi sumuko. He scoffed and pushed the page away, tapos tumalikod at tinungo ang Minstrel Mountain. Alam niyang hindi siya sapat na malakas para makakuha ng mas maraming pahina ngayon. Kaya ang pinakamahalagang bagay ay maitatag ang kanyang posisyon sa pamilya Drake. Kailangan niyang tiyakin na maaari siyang maging ulo ng pamilya sa hinaharap. Sa sandaling nagkaroon ng sapat na epekto ang kanyang mga salita, nagawa niyang kumbansihin si Kincaid at nakuha pa ang kanyang dalawang ninuno na makipagsanib sa iba pang mga reclusive clans upang agawin ang lahat ng mga pahina na pag-aari ni Ethan ng sabay-sabay. Kahit na si Ethan ay napakalakas at ang Greencliff ay napapalibutan ng mga bakal na pader, tiwala siya na si Ethan ay kailangang sumuko sa sandaling sumali ang lahat ng reclusive clans. Hindi masyadong makapag-isip si Aiden ngayon. Isa-isang hakbang niya ito. Mabilis siyang naglakad patungo sa bahay ni Drake. Samantala, sa bahay ni Drake, medyo masama pa ang itsura ni Kincaid. Si Rosa ay hindi umalis, ngunit ang kanyang presensya ay hindi gaanong nagbago ngayon.
Mamatay man siya sa susunod na sandali, hindi ito kawalan para sa pamilya Drake. Ngunit kinuha ni Ethan si Evan, at napagtanto ngayon ni Kincaid na marahil ay maling hakbang sa kanyang bahagi. Hindi niya dapat pinabayaan si Evan. Kabanata 1476. Pare, hindi pa napahiya ng ganito ang pamilya Drake. Ibig sabihin hahayaan mo na lang to. Tumayo si Clifford sa harap ni Kincaid at nagsalita sa galit at galit na boses. Sino sa tingin ni Ethan ito? How dare he think na dapat makinig sa kanya ang pamilya Drake? Kung ako si Aiden, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa bigyan ng pagkakataon si Ethan. Baka sa mukha niya ang galit at galit. Parang mas mahalaga pa ang prestihiyo ng pamilya Drake kaysa sa sarili niyang buhay. Grabe talaga ang ginawa ni Aidan. Kapag bumalik siya, parurusahan ko siya. Napangisi si Kincaid. Sinulyapan niya si Clifford at nagsimulang mag-isip kung sino sa dalawang magkapatid ang mas magaling. Sa ngayon, tila mas matatag si Clifford, at tila mas pinapahalagahan niya ang reputasyon ng angkan kaysa kay Aidan. Tay, gusto kong pumunta sa Greencliff. Sigaw ni Clifford. Gusto kong bawiin ang manual at ipaluhod si Ethan sa paanan ko para humingi ng tawad. Hindi may insulto ang awtoridad ng pamilya Drake dahil sa pagkakamali ng isang tao. Agad namang lumuhad si Clifford. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mapahiya. Dahil may nagpahiya sa akin, papatayin ko siya para mabayaran ang dati kong kahihiyan. Pare, bitawan mo ako. Solemn na at matatag ang ekspresyon ni Clifford. Para bang wala siyang pakialam kahit mamatay siya sa Greencliff. Anong ginagawa mo ngayon? Napatingin si Kincaid kay Clifford. Ama. Namumula ang mga mata ni Clifford at paos ang boses. Kapag naiisip ko kung gaano kapilit at mayabang si Ethan, napupuno ako ng galit. Mariin niyang ikinuyom ang mga kamao at nanginginig ang buong katawan. Malinaw na medyo na out of control siya dahil sa galit. Alam ko ang nararamdaman mo sa pamilya Drake. Huwag kang mag-alala, kapag nakabalik na si Aiden ng ligtas, si Ethan ang magbabayad. Tinulungan ni Kincaid na bumangon si Clifford habang bumantong hininga at baka sa mga mata nito ang maghanga. Dahil dito ay nakaramdam ng saya si Clifford sa kanyang puso. Naghihintay sa pagbabalik ni Aiden. Walang paraan na babalik siya. Ang isang tulad ni Ethan ay hindi hahayaang mabuhay si Aidan. Tsaka may pinadala na siya para patayin si Aiden pabalik. Mamamatay si Aiden bago pa man niya marating ang Minstrel Mountain. Pare, paano kung hindi tuparin ni Ethan ang kanyang pangako at mapatay niya si Aidan? Tumigil si Clifford at sadyang tumingin kay Kincaid na nag-aalala. Sinasabi ko lang kung paano kung. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kincaid. Kanina pa niya naisip ang posibilidad na ito. Pero naglakas loob ba si Ethan na gawin iyon? Ang lokong iyon ay naglakas loob na saktan si Gordon, nang ahas na saktan at ikulong si Aidan, at naglakas loob na pumunta sa Minstrel Mountain na mag-isa. Mayroon bang anumang bagay na hindi niya nang ahas gawin? Walang kung. Bago pa makasagot si Kincaid, may boses na nagmula sa labas at malakas. Kinilig si Clifford at napalingon sa pinto na may di paniniwala sa puso. Bakit bumalik si Aid? Ama. Mabilis na pumasok si Aiden sa bulwagan at magalang na lumuhad sa sahig para batiin ang kanyang ama. Hindi ka binaygo ni Aidan. Nakabalik ako sa Greencliff at nakuha ko ang isang pahina ng manual. Nasugatan ng husto ang Ethan na iyon. Hinugot niya ang pahinang ibinigay sa kanya ni Ethan mula sa kanyang bulsa, at halos mabaliw si Kincaid sa tuwa. Ito ay isang tunay na pahina ng tao. Kinuha niya ang pahina at tiningnan ito ng mabuti. Hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. At nasaktan mo ng husto si Ethan. Tama. Napakayabang ni Ethan at hindi niya ako nirerespeto kaya hindi niya ako nabantayan. Sinamantala ko ang pagkakataon at nasugatan siya ng husto. Tumango si Aid. Mabilis siyang tinulungan ni Kincaid na makatayo. Magaling. Napakaganda ng ginawa mo. Clifford, salamat sa pag-aalala mo.
Miyembro ako ng pamilya Drake at magiging pinuno ng pamilya, kaya malinaw na malinaw sa akin ang mga tungkulin ko at hindi ko kailangan na mag-alala ka sa akin. Kabanata 1477. Napatingin si Aiden kay Clifford at hindi na itago sa mukha nito ang pagkasuklam. Tumingin siya kay Clifford at parang natatawa sa ekspresyon ni Clifford. Talagang ayaw na niyang bumalik dito ang dugong tanga. Ipinadala ni Clifford si Desmond para patayin siya at naisip niyang perpekto ang kanyang plano. Ipinagpapasalamat ni Aiden ang Greencliff na ipinagbabawal na rehiyon. Kung hindi dahil sa prestige at husay ni Ethan at ng iba, malamang ay hindi na siya makakabalik sa bahay ni Drake ng buhay. Siyempre buti na lang at nakabalik ka. I'm very happy. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Clifford at agad siyang namula. May Mallory at Aiden ang pamilya Drake, kaya sigurado akong gagaling lang ang pamilya sa hinaharap. Kung makakatulong ako, makontento ako. Tumanggaw si Aiden at mukhang tuwang-tuwa. Dahil sa mga titig niya ay hindi komportable si Clifford sa loob. Para napakalayo ni Aiden at Aidan. Pare, simula pa lang ang page na ito. Siguradong marami pa akong makukuhang pages para sa pamilya Drake, seryosong sabi ni Aidan. Responsibilidad ko ito, kaya kahit na kailangan kong isakripisyo ang aking buhay, sulit ang lahat kung ang pamilya Drake ay maaaring maging mas matatag bilang isang resulta. Tumanggaw si Kincaid at tumawa ng malakas sabay tapik sa balikat ni Aidan. Hindi ako maling tao ang pinili ko. Hahaha. You are all a blessing to the Drake family. I don't trust anyone else, but I believe in my own children. I believe you can make the Drake family even stronger. Oo, tatay. Sabay na sagot ni Aiden at Clifford. Umalis si Kincaid na may hawak na pahina. Dapat niyang gamitin kaagad ang kanyang oras upang subukan at maunawaan ang pahinang ito upang makita kung mayroong anumang espesyal tungkol dito. Lalo na ang mapa sa likod ito ang pinakamalaking sikreto sa lahat. Bumalik sa pangunahing bulwagan, umupo si Aiden sa isang upuan at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa. Nilinggan niya si Clifford. Habang wala ako, siguradong nag-aalala ka sa akin, di ba? Pero syempre, sagot ni Clifford. Ikaw ang pangalawa kong kapatid, kaya natural na mag-aalala ako sa iyo tulad ng pag-aalala ni Papa sa iyo. Pero dahil sa'yo, pumunta si Ethan sa doorstep namin para magpakitang gilas at tear-off ang reputasyon namin. Kung wala si Kincaid, naging matapang ang mga salita ni Clifford. Lagi naman siyang ganito. Kahit nakausap niya si Aiden, kahit alam ng ibang tao, kahit na malinaw na ibibigay ni Kincaid ang kontrol kay Aidan, tumanggi si Clifford na humiga. Hanggat hindi ito nakalagay sa bato, nagkaroon siya ng pagkakataon. Ganun ba? Saka nasaan ka nung pumunta si Ethan dito? At anong ginawa mo? Pinaikit ni Aiden ang kanyang mga mata. Lumabas ka ba at lumaban? Pinigilan mo ba? O nagtago ka lang at hindi man lang naglakas loob na umutot? Ikaw, galit si Clifford. Medyo impressive si Ethan, but so what? He was still seriously injured by me and I got a page from him. That's what you call ability. A capable man should be able to tell kung kailan siya dapat sumuko at kung kailan niya dapat tanggapin. Hindi mahalaga basta makamit namin ang layunin sa amin, mas mahusay kang matuto mula dito. Mayabang ang ekspresyon ni Aidan. Inubos niya ang kanyang tsaa, tumayo siya at naglakad ng ilang hakbang bago huminto para lumingon at tumingin kay Clifford. Nga pala, nasaan si Desmond? Ngumiti siya. Yan ang pinaka-loyal na subordinate mo, di ba? Bakit wala siya sa tabi mo? Nagbago ang ekspresyon ni Clifford. Anong ibig mong sabihin? Wala naman, gaya ng sinabi mo, nakahanga-hanga si Ethan. Nag-aalala ako na baka bigla na naman siyang kumakatok sa pintuan natin, at kapag nangyari iyon, baka wala nang magtatanggol sa iyo. Ngumiti ng pilit si Aiden, ninisyon saka umalis nang walang sinasabi. Pinagmamasdan ni Clifford ang paglakad ni Aiden na may kontentong ngiti. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at isang nakamamatay na ekspresyon ang tumakip sa kanyang mukha.
Bale si kuya ang target. Kabanata 1478. Malas. Nagmura si Clifford sa puso niya. Desmond, walang kwentang basura ka. Nabigo siya. Nabigo si Desmond at talagang nakauwi si Aiden ng ligtas. Ano ang silbi ng pag-iingat ng basurang ito? Bumalik si Aiden at dinala pa ang isang pahina ng manual. Hindi siya pinarusahan at maaaring gantimpalaan. Ang kanyang posisyon sa pamilya ay biglang naibalik at marahil ay mas mataas pa kaysa dati. Komplikado at nanatiling madilim ang ekspresyon ni Clifford habang nanahimik. Tapos ngumuso siya at lumabas ng hall. Pero hindi na bumalik si Aiden sa kwarto niya para magpahinga. Dumiretso siya sa isang piitan sa kabundukan. Ikalawang young master. Agad naman siyang binati ng guard sa labas ng pinto. Buksan mo ang pinto, gusto kong pumasok. Second young master, sabi ni Master Drake na bawal pumasok. Buksan mo ang pinto. Nagdilim ang ekspresyon ni Aiden habang sumisigaw ng may awtoridad. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kanina? Sandaling nagatubili ang mga gwardya at hindi na nang ahas na makipagtalo pa. Agad nilang binuksan ang metal na gate. Sinulyapan sila ni Aiden at ngumuso ng mahina. Bukod sa Kincaid, pinakamataas ang posisyon ni Aiden sa pamilya. Matapos niyang ibalik ang isang pahina ng manual, siya ang naging pinakamalaking kontribusyon sa pamilya. Naglakad siya ng may malalaking hakbang hanggang sa marating niya ang dulo ng kuweba. Patuloy na umupo si Rosa sa harap ng dressing table sa dulo ng silid na parang hindi namatay si Master Erex. Patuloy siyang umaasa na makikita niya ito, at makikita niya ang pinakamagandang bahagi niya. Tita Rosa, sabi ni Aidan. Mula nang makulong si Rosa dito 20 taon na ang nakalilipas, hindi na niya ito pinuntahan. Ang sino mang makalapit kay Rosa ay malamang na maparusahan ng Kincaid. Hindi siya pinansin ni Rosa. Parang hindi niya narinig. Binuksan ni Aiden ang pinto, pumasok at bumantong hininga. Tita Rosa, nandito si Aiden para makita ka. Hindi lumingon si Rosa at mahinahong sumagot, Aiden. Bakit ka nandito? 20 taon na ang nakalilipas, 10 taong gulang pa lamang ang batang tumawag sa kanya na Tita Rosa. Ngayong 30 taong gulang na si Aiden, hindi na niya ito kilala. Hindi ako pumunta para makita ka sa nakalipas na 20 taon, ngunit sa tingin ko ay hindi ko na kailangang magpaliwanag ng sobra. Alam mo namang mas mahusay ang mga patakaran ng angkan kaysa sa akin. Isa lang akong hamak na miyembro ng pamilya Drake at I don't dare cross the line, sabi ni Aidan. Ngumisi si Rosa at parang nanunuya sa kanya. Siyempre alam niya ang rules ng clan. Pero ngayon, iba na ang lahat, sabi ni Aidan. 20 years. It took me 20 years to become the future head of the Drake family, so I can see you now. Huminga siya ng malalim. Tita Rosa, hindi lang ako makakadalaw sa iyo, mag-iisip din ako ng paraan para makaalis ka. Nanginginig ang mga balikat ni Rosa dahil doon at napalingon siya. Napatingin siya kay Aiden na nasa harapan niya. Parang kakaiba siya sa kanya. Magkamukha pa rin ang facial features niya, pero hindi na kasing linaw ng dati ang kanyang tingin. Alisin mo ako dito. Tumawa siya at tumayo sa upuan. Hindi mo ba alam na nilabag ko ang mga alituntunin ng angkan at 20 taon akong ikinulong ng iyong ama dito, at hindi ako pinapayagang umalis sa lugar na ito? Iyan ang utos, sabi ni Aidan. Hindi sakin. At paano mo balak gawin ito? Pakiramdam ni Rosa ay isang biro lang ang narinig niya. Ang cute nito, at hindi niya naitago ang pangungutya sa boses niya. Paano kaya siya magtitiwala sa pamilyang ito? Kung gusto niyang sumama, sumama sana siya kay Ethan noong nakaraan. Bakit kailangan niya ito para iligtas siya? Makipagtulungan kay Ethan at ilabas mo, bulong ni Aidan. Natigilan si Rosa. Tita Rosa, sinubukan ni Ethan na mag-isip ng paraan para malutas ang iyong mga alalahanin. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang maialis ka rito at lisanin ang mapanganib na lugar na ito. Hindi makapaniwalang tumitig si Rosa kay Aidan. Nahirapan siyang paniwalaan na ganito ang sasabihin ni Aidan.
Kabanata 1479. Delikadong lugar ang bahay ni Drake. Hindi makapaniwala si Rosa na sasabihin talaga iyon ni Aidan. At hindi niya akalain na magkakatrabaho si Aidan kay Ethan. Hindi ba niya gustong patayin si Ethan? Napatingin si Rosa kay Aidan nang may pagdududa at hindi na nagsalita pa sa kanya. Hindi niya sigurado kung nagpapanggap lang si Aidan o hindi. Anong sabi ni Ethan? Tanong niya. Walang masyadong sinabi si Ethan. Sinabi lang niya sa akin na pwede ka nang umalis sa bahay ni Drake at buong buo akong makikipagtulungan sa kanya, napabuntong hininga si Aidan. Alam kong nasaktan ka ng husto ng pamilya Drake at hindi ang pamilya Drake ang inaasahan ko, kaya sana mabago ang pamilyang ito. Tumingin siya kay Rosa at nagsalita ng napakaseryoso, Tita Rosa, sa palagay ko ay hindi tama ang aking ama na tretuhin ka ng ganito, at sa tingin ko siya ay napakamali. Sinabi ko na sa kanya noon na hindi kanya dapat tretuhin ng ganito, pero siya ang padre de pamilya at siya ang may huling say, sana maintindihan mo. Talagang sinabi niya na sinubukan niyang tulungan si Rosa noon, ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Si Aidan ay mukhang nanghihinayang at nagigilty. Hindi mo kasalanan ito. Umiling si Rosa. Pero sana kapag naging head ka na ng Drake family, maalala mo ang sinabi mo sa akin ngayon. Hindi siya sigurado kung nagsasabi ba ng totoo si Aidan o hindi, kaya hindi na rin siya naglakas loob na magsalita. Hindi pa rin niya alam kung bakit katim ni Aidan si Ethan. Sinabihan siya ni Ethan na umalis sa bahay ni Drake at nakapagdesisyon na siya. Ibig sabihin alam niya kung nasaan ang anak niya. So Ethan wants you to find a way para makaalis sa bahay ni Drake. Ano pa ang sinabi niya? Wala nang iba, Tita Rosa, I swear, itinaas ni Aidan ang tatlong daliri. I've repeated his words to you. Last time hindi kanya kayang ilayo, kaya kailangan niyang ilayo si Evan imbes na ako. Naiintindihan mo ba? Evan. Biglang umikot ang ulo ni Rosa. Bakit kinuha ni Ethan si Evan? At ipinagpalit pa niya si Aidan kay Evan. Alam niyang maraming anak si Kincaid at si Evan ang pinakaayaw sa kanila. Hindi niya kayang ipaglaban ang anumang posisyon sa pamilya. Narinig na niya ang tungkol sa ilan sa mga bagay na ito ngunit hindi niya ito pinansin. Nag-assume na lang siya na mas mahirap si Evan in terms of talent and ability, kaya hindi nagustuhan ni Kincaid ang bata. Ngunit matapos marinig na kinuha ni Ethan si Evan, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Tumingin siya kay Aidan ng kakaiba at sadyang sinabing, pwede bang ipagpalat sa'yo si Evan? Hindi naman siguro malapit sa iyo ang posisyon niya sa pamilya, di ba? Kalmadong tanong ni Rosa, pero malapit nang lumundag ang puso sa bibig niya. Tiningnan niyang mabuti si Aidan kung may pagbabago ba talaga sa ekspresyon nito. Bakas ang pagkadismaya sa ekspresyon ni Aidan nang marinig ang tanong na ito, ngunit agad din itong nawala. Of course he can't compare to me. But at least he is a member of the Drake family. Since Ethan came all the way here, he should at least take one Evan away, otherwise it would be too embarrassing for him. Natawa si Aid. Tita Rosa, huwag kang mag-alala, hanggat ligtas ka, hindi mahalaga ang lahat. Hindi na siya nag-abalang itago ang ibig niyang sabihin. Wala siyang pakialam kahit mamatay si Evan doon. Walang pakialam sa pamilya Drake. Nahuhulaan na ni Rosa. Si Ethan ay disipulo ni Master Erex, at dahil naglakas loob siyang pumasok sa bahay ni Drake na mag-isa para iligtas siya, nangangahulugan ito na may tiwala si Ethan at nangangahulugan din ito na hindi siya isang taong padalos-dalos. Paano mo ako balak paalisin dito? Tanong ni Rosa habang nakatingin kay Aidan and trying her best to remain calm. Kabanata 1480. Tita Rosa, huwag kang mag-alala. Nag-iisip ako ng paraan ngayon, at tiyak na ilalabas kita, nakangiting sabi ni Aidan. Matagal ka nang nagdusa at hindi ko nahahayaang magdusa pa. Trust me. Tumanggaw si Rosa at hinawakan ang kamay ni Aidan. Puno ng lamang ang ekspresyon niya. Salamat, Aid. Tita Rosa, anong sinasabi mo? Tutal pamangkin mo ako.
Kung hindi man lang kita maprotektahan, paano ako magiging padre de pamilya at mapoprotektahan ang iba pang pamilya Drake? Naniniwala ako sa iyo, at naniniwala ako na ang pamilya Drake ay magiging mas mahusay sa iyong mga kamay. Hindi masyadong nagsasalita si Aide. Nangako pa lang siya kay Rosa na tiyak na ilalabas niya ito, saka nagmamadaling umalis. Pinanood siya ni Rosa na umalis at hindi mapakali ang kanyang puso. Evan. Hindi pa siya nang ahas na isipin ito dati. Pero pagkatapos niyang isipin ang lahat ng narinig niya, sigurado siyang anak na niya si Evan. Anak niya. Anak niya yan. Anak niya siguro iyon kay Master Erex. Alam siguro ito ni Ethan at nagpa siya na kunin si Evan sa kanya. Dahil nagawa niyang kumbansihin si Aiden na makinig sa kanya, tiyak na marami siyang ginawang paghahanda. Namumula ang mga mata ni Rosa at walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Hindi siya makapaghintay. Nasa Greencliff na ang puso niya. Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ngayon ni Evan. Samantala, sa Extreme Martial Arts Academy, halo-halo pa rin ang nararamdaman ni Evan. Hindi niya ito matanggap ng ganoon kabilis. Mula sa pagiging miyembro ng pamilya Drake, naging siya ang sisire sa pamilya. Ang pagliko ng mga pangyayaring ito ay hindi niya kayang gawin sa napakaikling panahon. Magandang umaga, Senior. Umaga, Senior. Hello, Seniors. Marami pang estudyante ang patuloy na dumaan para batiin siya. Napakataas ng posisyon niya sa Extreme Martial Arts Academy, hindi lang dahil estudyante siya ni Ethan, pero higit sa lahat ay marami siyang naitulong sa mga estudyante noon. Kahit masama ang ugali niya, seryoso siya sa pagtuturo sa iba, kaya siya talaga ang senior nila. Senior, sinubukan ko yung boxing method na itinuro mo sa akin last time, at talagang nag-improve ako ng husto. Senior, turuan mo ako. Hindi ko pa rin maintindihan. Kinaladkad siya ng isang grupo ng mga estudyante nang makapasok si Evan sa academy. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong ibuka ang bibig. Pero hindi rin naman niya kayang tanggihan ang lahat ng nakangiting mukha sa harapan niya. Mas maganda ang pakiramdam na ito kaysa noong nasa bahay siya ni Drake. Tumayo si Ethan mula sa malayo at pinagmamasdan si Evan na seryosong nagtuturo sa ibang mga estudyante. Big Boss, ang taong ito ay talagang isang magandang tao, medyo mayabang lang minsan. Kapag nalampasan mo siya, mayroon siyang magandang kinabukasan. Hinimas ni Winston ang kanyang baba. Kung tutusin, mas talented siya sa akin, kaya kung aalagaan mo siya ng mabuti, baka maging best student mo siya. Walang mas nakakaalam kaysa kay Winston kung gaano kataas ang mga pamantayan ni Ethan. Kasabay nito, hindi kailanman tinanggap ni Ethan ang mga mag-aaral, gaano man sila kagaling. Hindi kailanman interesado si Ethan sa ganoon. Kaya't ang Evan na ito ay talagang isang hindi pangkaraniwang tao. Ang daming nahulaan ni Winston, ngunit walang sinabi. Kung may maituturo ka sa kanya, sige, sabi ni Ethan. Ibabalik ko sa kanya ang utang ng iba sa kanya. Big Boss, huwag mag-alala, kung ang taong ito ay tumangging matuto, ay drill ko ito sa kanyang utak. Ngumuso si Winston. Estudyante mo daw siya, kaya kung masyado siyang masama, pinahiya ka niya. Hindi ako papayag. Nagsimula siyang magtaka kung paano niya maituturo kay Evan ang nalalaman niya. Saan siya magsisimula? Nagsimulang isipin ni Winston ang lahat ng mga bagay na alam niya at hindi niya maiwasang tapikin ang sarili. Hindi niya alam na ganito siya kagaling. Parang alam niya kung paano gawin ang lahat. Sa sobrang lakas, hindi siya sigurado kung paano ito iparating sa kanya. Ang galing niyang kumain, uminom, makipaglokohan sa mga babae, magsusugal, manigarilyo. Oh wait no, loyal at professional worker siya, firm at seryosong lalaki, matalino pero laging alerto. Abangan po ang kasunod mga master.